Yung mami at saka kan, lolo. Sasakyan nila. Ito yung sekreto nila sa paglalabong guys, oh. Ganito ang ginagawa nila, oh. Para all season silang nag-aani ng labong. Dito nilalagyan nila ng ganito, ng plastic. Di ko sigurado kung ano yung purpose nila, pero pagka-iisipin ko, para maging stay dry yung ilalim ng kanito, maging moist. Yan. Dito puro labong to. Yan, puro labong. Puro may ganyan. At saka may sprinkler sila dito. Kaya all season silang nag-aani ng labong. Pero pagka oras ng labong medyo mura yung tag-ulan, pero pagka yung summer, mahal ng labong. Tulad ngayon medyo mahal pa lang kasi kalalabas pa lang ng mga maraming labong, hindi pa ganun kan. Yan, oh. Ayun, laki na to. Hindi na nila kanyan aanihin. Ang daming kalito, oh. Mga labong. Yan. Mga nag-umbukan na yan, labong na yan. Bamboo shoot. Mga nag-umbukan na to. Mga labong na yan, oh. Ang dami. So ganyan nila pinapalaki yung mga labong guys. Halos nagkalat yung mga farm ng labong dito. Nilalagyan din nila ng abuno. Yan. May nagwiwisik pala ng abuno dito, yan, oh. So talagang alagang-alaga yung labong dito lang sa amin. Sa amin guys, marami kaming labong kasi sa amin, yung pag nagtatanim kami ng sitaw, ganito yung ginagamit kong akyatan ng sitaw pagkatag-ulan. Tapos pagka napabayaan ko na yon, magiging kwan na. Marami ng tutubong labong. Sa susunod na mga taon, dadami na yan, magiging ganyan na, karami. Ang nangyayari, yung mga kapitbahay namin, yung mga kabarangay, pumupunta sila, nangunguha sila ng labong doon. Hindi ko naman pinagdadamot, basta sana magpaalam para malaman namin kung pwede nang kuhanan o i-stop mo ng kuhanan, kasi gusto rin namin magparami ng labong. Ng kawayan, walang nakakalusot na kwan. Kaya ngayon namamatay na yung mga kawayan, naubos na, ang natitira na lang. Kung may makakalusot man na labong, ang ninipis na. Hindi na pwedeng gawing bahay. Yung mga kwan, yung datar, yung saig ng bahay, hindi na pwedeng gawin. Ayun ang nangyayari, daming hindi nagpapaalam na kumukuha ng labong sa amin. Karamihan kasi sa bundok namin, sa mismong nirerentahan namin yung maraming tumutubong labong, kasi hindi ko naman pinaangat yung bangko ko. Masipag akong magkwan dati, magtanim ng sitaw. Yan ang ginagamit kong akyatan ng sitaw, kaya naiipon yung kan. Ngayon wala nang nagbabantay doon. Halos lahat na ng taga-barangay namin doon pumupunta kapag tag-ulan, doon nangunguha ng labong. So yun lang guys, sinare ko yung kanila dito, yung pagkakon nila yung labong, pagpa-farm nila. Pwede kayong yumaman dito guys, ganito ang gawin ninyo. Pero dapat talaga mag-invest kayo. Invest tayo, pag-invest. Kailangan mo ng lupa, ng mga sprinkler, ganyan. Pero pagka nagkuhan naman na, nagtagal, ikaw naman na ang hindi na mahihirapan. Mag-aani ka na lang. Yan. Nilagyan nilang ganyan. Ang net na ganyan. Siguro para hindi matuyo, mag-moist sa kwan, tas tutubo na yung kwan, kahit anong kwan, kahit summer. Basta may sprinkler kang sila dito. Ang isa pa kasi dito guys, tagaana sila sa tubig, kaya kahit mag-install ka ng ganito sa may bundok, pwede mag-wisik ka ng kahit anong oras. Yan, may nakalabas na, pwede nang anihin to. Yan. Pero yung lasa nito guys, hindi yung tulad ng sa atin na masarap talaga. Kasi yung kawayan nila dito iba. Yung sa atin, yung
may tinik-tinik na kawayan at saka yung bayog. Ang sarap ng pan nun, ng labong. Ito hindi ganun. Pero naninibago lang siguro kasi hindi tayo magkaiba ng lasa. Siguro sa atin, yung labong natin pag natikman din nila, di rin ganun kasarap. Vice versa. Para sa akin, mas masarap pa rin yung sa atin, yung labong. Lagyan mo lang inihaw na bangus tsaka saluyot. Solve na yun. Dinengdeng, lagyan mo ng bagoong. Oh. By the way guys, sobrang init ngayon talaga. Nuulit ko. Mag-ingat sa mga nagtatrabaho sa bukid na kababayan natin. Sobrang init. Yung mga nagpi-fishing, lalo na yun, wala kang pagtataguang pandon. Mga puno. So shout out sa mga fisherman na mga ka-YouTube ko dito. At sa mga OFW na rin. Sa mga kababayan natin. Shout out sa inyo. Mag-ingat tayong lahat. Paalalahanan natin yung pamilya natin sa Pinas na sobrang init ngayon. Sobra. Dito sa Asia, sa Taiwan, ang init. Tignan nyo guys, may pansin ako. Kahit nasa bundok ka, may CCTV pa rin So wala akong ninakaw. Nag-over the background lang ako kanina. May CCTV dyan, papunta doon. Nagbabawal siguro yan. Tignan ko nga mamaya kung anong sinabi. Tignan natin, i-translate natin guys. So ang sabi dito, during surveillance, video surveillance, do not litter, dump waste, indiscriminate cultivation, discriminate, burial or damage public property. Violations will be prosecuted in accordance to the law. Littering shall be subject to fine 1,200 but more than 6,000 yuan to the waste cleaning law. Yun. So ganun yung kahigpit yung batas nila dito. Kahit nasa bundok ka, hindi ka pwedeng maging bastos. Maging responsable ka pa rin. So kaya napapanatiling malinis. Tingnan nyo, puro dahon lang yung nandito, walang mga plastic. Yan, bukod lang dyan sa harang na yan, bakod dyan farm nila. So dito ngayon ako sa may bundok, pero may CCTV. Ang galing. So uwi na ako guys. Mag alas 10 na, sobrang init na talaga. Sobra na. May chiko rin pala dito. Chiko ba yan? Akala ko chiko. Chiko ba yan? Hindi ko alam. Guys, chiko ba to? Chiko. Ay, hindi ko alam. Yung maasim ata to. Ayun. Ganyan lang, set na set. May lychee pa nga dyan. Wala naman tulad sa atin, sa amin na wala nanakaw. Sobrang init guys. Trick na trick yung araw. Wala ka nang makikitang farmers dito. Nagsitago na sila. Mamaya nga po maglalaba sa mga yan, mga farmers. Kaninang umaga siguro dyan sila. Pero ngayon talaga sobrang init na. So yun guys, dito sa part na to guys, labungan din. So, tabi ng subdivision. Diyan. Labungan din guys. Ganon din ang technique nila. May kwan din, may plastic din sa pinakapuno. Kaya lang lawak. Pero may bakod kasi kaya hindi ako pwedeng pumasok. Diyan. Ang dami nang nakaumbok na Pero ang lalaki pa rin ng nila, yung labong nila, kahit ang nilipis ng maganda kasi yung patubig nila dito eh. Diyan Ang dami na nakaumbok. Kung mapapansin nyo lang sa may video, makikita nyo lang sana ng malapitan, ang lalaki. Kita mo kasi yung triangle na ganyan. Ang ganda ng farming nila ng dito, ng labong. Mahal pa naman ng labong dito. Naalala nyo pa ba itong view na to?
Dito yung nagshootingan ko ng karag. Dito yung maraming karag na kabundukan dito. Dito ako dati naglakad-lakad dyan sa may tao, may-ari. May laman pala, may laman yung kanila dito. Bee farm. Meron pala kasi nung nakaraan pumunta ako, wala. Siguro nagtago sila Diyan may laman. So dito ako naggala-gala, ang daming karag dito. Nadaalan ko lang guys, dito ako dumaan. Nakaanin na lahat yung mga farmers dito guys. So hihintay na lang sila ng pang second crop. Hintayin nila yung malupit na tag-ulan, tsaka sila magtatanim. Tignan yung source ng tubig nila dito. Ang ganda yan, pagka paliparan mo ng drone yan, kitang kita. Pero wala akong drone, nakita ko lang sa Google Map to. Ang ganda ng view. Yan malalim yan. Pagka sa atin yan, ang dami na naliligo mga bata dyan, mga marunong lumangoy. Ang linis bukal na bukal yan. Kasi walang ibang source ng tubig papasok dyan kaya malinis yan, bukal siguro yan, malalim na bukal. Ang ganda. Tignan nyo naman. So yun, nadaanan ko lang guys, uwi na ako. Hindi na ako pwedeng magtagal dito, sobrang init. Nasa 40 degrees kami. Yun, alas 10. Mainit na. Diyan ako naglibot-libot dati na maraming karag. Ang ganda ng puno na yan. Hindi na ako pwedeng pumunta doon. Nandun yung may-ari, baka pagalitan ako. Pumunta kasi ako dito, wala yung may-ari. Ang ganda. Ito lang yung maganda sa pagbabike guys. Ang sarap. Mainit, masarap. Pero masarap. Marami kang napupuntahan. Pag nakamotor ka kasi, direct to the con ka lang, punta ka sa malayo. Doon ka lang. Ito kasi pag nakabike ka, kahit saan ka sumusuot, sa mga maliliit na kalsada, sa mga bukid, kaya ang dami mong madidiscover. Kaya maganda magbike. Exercise pa, healthy pa sa katawan, maganda guys. Subukan nyo, hindi kayo magsisisi. Sa simula, talagang mapapagod kayo pag hindi nyo-enjoy. Baka bumili kayo ng mamahalin na bike, tapos kasi excited ka pa, punta ka ng malayo, sumakit ng katawan mo, baka hindi mo na maulit pag hindi mo ni-enjoy yung pagbabike. Dapat pag bibili kayo ng bike guys, sa simula talaga mahirap, tapos enjoyin nyo para masulit nyo yung pagbili nyo ng bike. Enjoy nyo, gumala kayo kahit saan. Sa malapit lang po pwede, para ma-exercise ka. Paminsan-minsan punta ka sa mga bukid-bukid. Huwag mong diretsuhin yung pagbabike, stop ka lang, mag-stop over ka, may makita kang maganda, picture ka doon para makapagpahinga ka, tapos tuloy mo ulit. Huwag kang pupunta sa, example, punta ako ng Baguio, diretso Baguio ako, hindi, magkuhan ka lang, mag-stop over ka. Huwag mong isipin yung oras, kung 2 oras ka makakarating doon sa sabi ng mapa, kung 5 oras ka makarating, bakit hindi kung dami mo namang napuntahan. So yun lang guys, sinare ko lang yung experience ko sa pagbabike. Mainit pero masarap, dami mong na-discover na hindi mo akalain pag nagbabike ka. So yun lang, pauwi na ako. Tatingin na ulit ako ng madadaanan ko dyan sa daan pauwi. Guys, na video ko na to dati sa karag na video ko, yung mangga andito pa rin guys. Nabulok lang nga yung iba hulog na, kasi hindi ito tulad sa atin na ninanakaw lang, dyan lang pinapababayaan. Gusto ko nga kunin, nakakaakit kasi ang laki-laki, nakakatukso. Pero hindi ko ipagpapalit dyan yung kontrata ko dahil lang sa mangga. Pag nanakaw ng mangga yan,
Nahulog yung iba. May dalawa pa ang lalaki. Mas malaki pa sa kamao ko yan guys. Ang lalaki. Ah, mayroon pa dun oh. Ang sarap sa alamang sana dyan. Dami oh. Dami pa dyan oh. Wala naman may-ari para hihingin ko na lang sana. Oh, mayroon pa dun. Ang dami pa dun. Ano, bulok na yung iba oh. Yun oh, laki oh. Yun oh. Malaki yan guys ah. Yun oh. Try kong laki. Dahil pa dito. Sana nga may tao dito eh. Para hingin ko na lang eh. Diyan na, sisira lang oh. Sayang, nahulog lang oh. Sarap, ang laki, sarap sa alamang talaga. Woohoo! May tao ba dyan? Pahingi! May tao ba dyan? Pahingi ng mangga nyo? Hingin ko na lang, nahuhulog din naman. Sana may tao. Wait, wait. Paise! Ay, kalo. Mango. 里面挺漂亮。对啊。请你吃龙眼。Bibigyan ako, kala ko nagagalit. Binibigyan ako dito. Kasi, bye bye. Bibigyan ako. Ang gaganda lang ng mga mangga. Hindi ko naman alam sabihin kung paano humingi. Pero hindi siguro sa kanya yun. Sabi niya, bawal yan. Ano kaya to? Ha? Ha? Longkan. Harap. Yun na. Sige. Tsaka hindi mo na talaga pwedeng nakawin. Bibigay sila. Sana doon sa Labong Farm, kung may tao lang sana, pwede rin akong humingi sana eh. O kaya bibili. Eh, hindi ka pwedeng hindi mo na kung na magnakaw dito, isipin. Kasi mababait yung tao dito. Papatid uhaw din. Hindi pa siya ganong katamis. Siya siguro yung kanina, yung nagkakon sa farm. Yung tao sa may farm. Sa bee farm. So yan lang, dami ko ng dakdak. Pauwi na talaga ako, ang init-init. Susunod ako sa mga mangga eh. Pero wag na. Yo guys, yung nadaanan kong bunga ng ano to, yung tawag sa amin yun, nganga at ano, dami silag. Yung silag sa amin yan, silag. Masarap na kanya, mutmut eh. Sayang yung mga mangga guys, nahulog lang, ang lalaki. So, dami eh. Mahingi na lang sana eh. Paggungan ko na lang eh. Daming bunga oh. Wala man lang tao kasi dyan eh. Mahingi na lang sana. Yun, nasisira lang. Dami nahulog sa may kanal. Pag sa atin yan, naubos na. Wala kasing mahilig dito sa mga hilaw na kinakain ng mangga eh. Sayang.
Sa tabi lang ng daan, bato-bato sa langit. Pero pagka sa atin yan, tinadyakan na lang yan. Tapos kinuha na. Nabukasan, hanap na yung may-aring. Dami oh. Diyan oh. Ganyan sila mag-alaga ng labong dito guys. Yan. So all season sila nag-aani ng labong dito guys. Pero hindi ganun karami yung ani nila sa bawat season. Ngayong season na to ngayon ang pinakamaraming labong. Except sa kwan lang ha, sa winter, taglamig, walang labong sa taglamig. Pero ilang buwan lang naman yun, tapos pagkatapos ng winter may labong na naman. Yan. So, sabi ko lang na all season may ani sila ng labong. Kasi sa atin, pagka tag-ulan lang, mulan ng August, sa susunod na buwan, yun na, taglabong na. Tapos pagkatapos nun, wala na. So dito, meron. Pero sa atin, except sa may kwan, sa mga tabi ng mga lawa, yun, nagkakatinda sila ng kwan, pero mahal na. Parang ginto na yung benta nila. So yun, isa sa pinaka-paborito ko kasi labong eh, yung dinengdeng. Sarap. Tapos maninipis yung pagkahiwa. So meron pa dito guys, oh, meron pa dun. So hindi na dito na part, hindi na nila nilagyan ng itim. Kasi dito siguro hindi na sila focus masyado dito na sa pagpa-farm ng labong. Parang kan na lang to. Pagka season ng labong yun lang. Yan, lalaki na, napabayaan na ngayong iba. Siguro mayaman na yung may-ari dito. So, hindi na niya kailangan yung magkuhan ng labong. Wala na yung takip eh. Yun oh. Ang lalaki na oh. Hindi na binenta sa kan sa palengke. Mayaman na yung may-ari siguro dito. Dati siguro dito siya nagpayaman sa farm na to. Kasi hanggang doon oh. Ngayon wala na yung mga takip na itim. Tsaka napabayaan na yung mga labong. Pag sa atin yan, sabi ko pag sa atin yan, ubos na yan. Puro na may mga bakas na lang pinagkuhanan dyan. Sa akin hindi naman ako nagkakan ng labong sa amin kasi may sarili kaming tanim. Kami ngayong nananakaon eh. So shout out sa mga kasama kong maglalabong. Malapit na naman ang taglabong dyan sa atin. Shout out sa inyo. Taiwan guys, pwede nyo rin gawin dyan sa pagka may source kayo ng maraming tubig. Pwede rin backyard farming na to. Tulad dito. Isang kwan lang, isang ganyan lang, maliit na lupa pero maraming mga kwan. Mas marami kasi ring kasi yung bamboo shoot, yung labong kaysa sa mother plant. Nag-iwan lang sila ng mother plant na kwan eh. 4. O yun oh. Tulad niyan, 5, 4, 2. Hindi siya ganun kasukal. Yan yung bahay oh. Backyard farming na lang. Kaya pwede sa atin yan. Pag marami lang tubig, marami akong magagawang yun. Labungan. Taniman. Problema kasi sa amin mga taga-bundok doon, tubig. Kaya sa inyo kapag meron kayong maraming source ng tubig guys, ganitong gawin nyo. Lagyan nyo ng itim sa may yung plastic. Sa may puno. Tapos mag-iwan lang kayo ng mother plant sa bawat season ng 5, 4. Yun, tulad niya no. Ang galing. Yayaman ka dyan. Hindi naman sa yayaman pero may sapat kang sa season ng labong. May pagkukunan ka. Tiyaga lang talaga. Gaganda ng mga labong nila guys. Kaninang umaga nag-bike ako. Nagganap ng mga labong. So naisip ko na ipakita na lang sa inyo kung magkano ba yung bilihan ng labong dito. Ang gaganda oh. Ang lalaki. So, bibili lang ako ng sakto lang. So magkano kaya ito? Itong kanto siya. Yan o. Yan yung mga labong nila guys oh. 390 Yan. Pinakakad ko na.
Dinis ko na. Yan. So bali 90 yung ganong kaliit. Sisi. So akalain mo yun guys, 90. Sa akin to yung isang baso, wala lang to eh. Nasa 10 lang. So ganun kakan yung labong dito guys. Maganda yung bintahan. Kaya kapag ka may labungan ka dito sa Taiwan, magkakapera ka. Hindi ka naman yung layaman, pero magkakapera ka. Maganda yung balik sa'yo. So magandang luto niyan guys. Yung paborito ko yung adobo. Dinengdeng yan. Salad yan. Mga ganyan luto. Gustong gusto ko sa labong. So ayun lang guys, bumili lang ako ng labong. So ito pala yung palengke nila pagkahapon. Sa gilid-gilid lang ng kalsada. So yun lang, bye bye guys. Yung binili kong labong, bali 90 yung presyo nito. Kung gagawin ko dito, isa salad ko. Alam ko bukas. Gagawin ko muna guys. Yun guys, yung ginagawa namin, pinapakuluan namin ng ganyan hanggang sa lumambot, tapos pipigain namin, tapos itatapon yung tubig, iluluto ng doble para matanggal yung amoy niya tsaka yung ibang lasa. Yan ang ginagawa namin mga kapal bago namin lagyan ng mga tawag. Ginawa naman namin yung parang yung lasa. So yun guys, no? Tapos ko nang pigain, ugasan. So gagawin namin ng bigis ako. Halos ako ang pinakuluan ko. Sobrang lambot na. Salad ko kasi. So yun guys, gusto na. Muna natin. Salada. Salada. Sa Ilocano. Namiss ko to. Sarap. Ayun lang. Tabay na.